Magandang gabi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa binabantayan nating Bagyong Tino sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 10 ng gabi, huling namataan yung sentro ni Bagyong Tino sa layong 605 km silangan ng Giwan sa may Eastern Samar. So lumakas pa ito at napanatili yung severe tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 100 km per hour, pagbugso na umaabot ng 125 km per hour. Yung movement nito ay westward sa bilis na 30 km per hour. Makikita natin dito sa ating latest satellite images na sa kasalukuyan yung mga kaulapan o yung mga outer na kaulapan na associated kay Bagyong Tino ay nakakaapekto na dito sa ilang portions ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Samantala dito naman sa bahagi ng Northern Luzon, dahil sa epekto ng shear line o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin, makakaranas rin tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms over these areas. So sa mga nalalabing bahagi na ating bansa, including Metro Manila, at least for the next 24 hours for Metro Manila and most of Luzon, magpapatuloy pa rin itong bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Pero in the coming days, asahan natin na makakaranas tayo ng masungit na panahon, especially dito sa portions ng Southern Luzon, Visayas at Northern portion ng Mindanao. Dulot yan ng papalapit na Bagyong Tino. At ito yung ating latest track and intensity forecast para sa nasabing bagyo. So makikita natin dito sa forecast track na ito na within the next 24 hours, actually until Tuesday, magpapatuloy yung generally westward na paggalaw ni Bagyong Tino. So magpapatuloy yung generally westward na paggalaw at sa kasalukuyan yung pagtaya natin ng initial landfall para sa bagyong ito ay anywhere dito sa eastern section ng Visayas or sa Mindanao area. So Eastern Visayas or Caraga, more in particular itong area ng Eastern Samar or itong eastern section ng Leyte Island or dito sa Dinagat Island. So anywhere within these areas, possible pong maglandfall yung sentro ng Bagyong Tino bukas ng late evening or sa Tuesday ng early morning. So ito yung time period na kung saan magiging pinakamalapit yung sentro ni Bagyong Tino dito sa mga areas na ito. And makikita rin natin dito sa forecast track na within the next 12 hours, magpapatuloy yung pag-intensify or paglakas ni Bagyong Tino. Posible nitong makamit yung typhoon category within the next 12 hours. At magpapatuloy rin yung paglakas nito habang papalapit ito dito sa kalupaan ng Eastern Visayas at Caraga. So rapid intensification, likely mataas yung tsansa na magpatuloy ito within the next 48 hours kasi yung lugar o yung karagatan na pupuntahan nitong sentro ni Bagyong Tino ay mataas or mainit yung ating karagatan. So mataas yung ating sea surface temperatures which is favorable sa rapid intensification. So prior to landfall over dito sa Eastern Visayas or Caraga, ay hindi natin inaalis yung posibilidad ng further intensification or further rapid intensification into a super typhoon category. So possible prior to landfall, base sa ating latest intensity forecast, ay posibleng umabot yung maximum sustained winds na malapit sa gitna up to 150 or 165 kilometers per hour. Pero dahil mainit kayong karagatan dito sa east ng Visayas, ay posible pa itong mas mag-intensify above that. So possible maging super typhoon ito in the coming days prior to landfall over Eastern Visayas or Caraga. And after its initial landfall dito sa areas na ito, magpapatuloy yung northwestward na paggalaw at babaybay nito or itatraverse ito ang malaking bahagi ng Visayas papunta dito sa northern Palawan area. Kailangan rin natin bigyang diin yung tinatawag nating forecast confidence cone. So posible, nangangahulugan na yung track ni Bagyong Tino posibleng mag-shift anywhere within this cone. So pwede siyang mag-shift northward or further southward. So makikita natin itong forecast confidence cone na ito, saklaw or sakop yung malaking bahagi ng Visayas, portions of Mimaropa as well as ilang portions ng Mindanao. So, and kailangan rin natin bigyan ng pansin na hindi kailangan dumaan yung sentro o yung mata ng bagyo sa ating lugar para maranasan yung epekto nito dahil hindi lamang po isang punto yung bagyo na binabantayan natin. Isa itong malaking sistema, malawak na sistema na gumagalaw. So, in general, malaking bahagi po dapat ng Southern Luzon as well as Visayas at Northern portion ng Mindanao maghanda po tayo sa mga hazards na dulot ng papalapit na bagyo.
So makikita natin rin dito sa ating latest track and intensity forecast, itong bilog na shaded ng yellow, ito yung area na kung saan mararanasan natin yung mga malalakas na bugso ng hangin na dulot ni Bagyong Tino. So sa kasalukuyan, hindi pa ito umaabot sa anumang bahagi ng ating bansa, pero kung iti-take into account natin yung generally or yung magiging track ni Bagyo, posible na itong mahagip yung ilang portions ng Eastern Visayas at Northeastern Mindanao sa mga susunod na oras. So as of 11 p.m. today, nagtaas tayo ng Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dito sa southeastern portion ng Eastern Samar, Siargao at Bukas Grande Islands, pati na rin dito sa Dinagat Islands. Kaya over this area, sasahan natin na ito yung mga lugar na kung saan magiging pinakamalapit yung sentro ng Bagyong Tino within the next 24 hours. So within the next 24 hours, sasahan na natin, makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin na dulot ni Bagyong Tino. And signal number 1 naman, ang nakataas dito sa southern portion ng Sorsogon, sa Masbate, kabilang ang Ticao Island, nalalabing bahagi ng Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, kabilang ang Camotes at Bantayan Islands, pati na rin sa Bohol. May signal number 1 rin dito sa northern and central portions ng Negros Oriental, northern and central portions ng Negros Occidental, sa bahagi ng Guimaras, sa northern and central portions ng Iloilo, pati na rin dito sa area ng Capiz. So over these areas, no, sa mga lugar na may wind signal number 1 and number 2, asahan natin na magpapatuloy pa yung or in the next issuances ng ating tropical cyclone bulletins ay mas rarami pa yung mga lugar. Posible tayong magtaas ng wind signal sa iba pang areas. Posible rin tayong mag-elevate ng wind signal sa mga ilang lugar habang papalapit yung Bagyong Tino. So yung highest wind signal na posibleng i-issue para kay Bagyong Tino ay wind signal number 4 dahil prior to landfall ay patuloy yung pag-intensify na ito into a typhoon category. So pag sinabi po natin wind signal number 4, possible makaranas tayo ng mapaminsalang hangin, masungit na panahon, especially sa mga areas sa dadaanan ng nasabing bagyo. So asahan natin yung significant damages to infrastructure sa ating mga pananim, especially yung mga buildings na gawa sa light materials in the coming days. So possible po sa mga succeeding issuances ng ating tropical cyclone bulletins dahil papalapit nga itong si Bagyong Tino dito sa Visayas, northeastern portion ng Mindanao area, ay mas rarami pang lugar yung may wind signal, i-elevate na rin po natin yung ating tropical cyclone wind signal. Pero sa mga lugar naman na walang nakataas na tropical cyclone wind signal, posible magtaka po tayo in the coming days na bakit malakas yung hangin over these areas pero wala naman pong wind signal. Dahil inaasan pa rin natin yung mga gusts of wind, yung mga pagbugso ng hangin dahil sa pinagsamang epekto nitong northeast monsoon surge o yung pagbugso ng hanging amihan dito sa ilang areas ng ating bansa. So for today, asahan natin itong mga lugar na walang wind signal, makakaranas tayo ng mga pagbugso ng hangin dito na sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern and eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, Aurora, Quezon, Lubang Islands, Marinduque, Calaguas Islands at Caluya Islands. Asahan natin na bukas at sa Tuesday, ito yung time period na kung saan babaybayin na nitong si Bagyong Tino itong area ng Visayas hanggang northern portion ng Palawan. Mas rarami pang lugar sa ating bansa ang makakaranas ng pagbugso ng hangin kahit na wala po tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal sa ating lugar. Kaya maghanda rin po tayo sa mga hazards sa dulot ng severe winds na ito. In terms naman of heavy rainfall, yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ng Bagyong Tino as well as yung epekto ng shear line, dahil sa epekto ng Bagyong Tino tonight until tomorrow evening, so as early as ngayong gabi pa lamang hanggang bukas ng gabi, makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan dito sa ilang areas ng Eastern Visayas at Caraga. So Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Asahan natin yung mga pag-ulan as early as tonight until tomorrow evening na dulot ni Bagyong Tino. Samantala ito namang area ng Quezon, makakaranas ng mga pag-ulan. Moderate to heavy rain sa dulot naman ng shear line.
So ito yung crucial na time period, no? Tomorrow evening to Tuesday evening. Ito yung period na kung saan magsisimula ng lalapit itong si Bagyong Tino over Eastern Visayas. So prior and after its initial landfall anywhere sa Eastern Samar, Eastern section ng Leyte Island or dito sa area ng Dinagat Islands, itra-traverse na nito itong area ng Visayas beyond Tuesday evening or late or tomorrow evening to Tuesday evening, makakarasa tayo ng mga pag-ulan over portions ng Visayas. Posible umabot ng 100 to 200 mm sa pag-ulan itong areas ng Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Capiz, Iloilo at Guimaras. So, ito yung mga lugar na pinakamararanasan natin yung mga malalakas na pag-ulan na dulot ni Bagyong Tino. Samantala, itong eastern section naman ng Luzon, makakaranas rin ng mga pag-ulan na dulot ng shearline. Makakaranas rin tayo ng mga pag-ulan na dulot ng bagyo sa portions ng northern Mindanao. Pagsapit naman ng Tuesday evening to Wednesday evening, so at this time, kung pagbabasehan natin yung track ng bagyo, ay papatuloy na itong gagalaw generally westward. So nandito na ito sa may West Philippine Sea, sa west ng Palawan. Pero gayon pa man, makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas na pag-ulan. 100 to 200 mm sa mga pag-ulan sa may Palawan, Mindoro provinces, malaking bahagi ng Western Visayas, itong area ng Negros Occidental, at sa Cebu. So sa nalalabing bahagi naman ng Central Visayas, Leyte Island, as well as itong southern and eastern sections ng Luzon dahil sa epekto yan ng shearline, pati na rin dito sa northern and western sections sa Mindanao, saan pa rin natin yung mga pag-ulan na dulot ng Bagyong Tino. So in general po, no, makikita natin malaking or maraming areas sa makakaranas ng pag-ulan. Most of Mimaropa as well as southern Luzon, most of Mimaropa as well as most of Visayas at itong northern and western sections ng Mindanao, maghanda po tayo sa mga banta ng flooding or landslides na dulot ng papalapit na Bagyong Tino. So hindi lang po yung mga areas na yun, no? Maski itong eastern section ng Luzon, itong ilang areas ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, pati na rin ang Bicol region, dahil naman sa epekto ng shearline, nandiyan rin yung mga tsansa ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. At pinapaalalahanan rin po natin yung ating mga kababayan sa banta naman ng storm surge, yung daluyong ng bagyo. Ito yung tinatawag nating coastal flooding, yung pagpasok ng tubig dagat o yung paghampas ng mga malalakas or at matataas na alon further inland sa mga low-lying or exposed coastal communities. Posibleng umabot yung storm surge na ito more than 3 meters or 2.1 to 3 meters dito sa ilang areas ng Eastern Visayas area. So more than 3 meters asahan natin dahil papalapit yung Bagyong Tino dito sa area ng Eastern Samar. 2.1 to 3 meters naman yung mga taas ng storm surge. Posibleng umabot sa Dinagat Islands, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Samar, at Surigao del Norte. So sa nalalabing bahagi ng Visayas, so itong storm surge forecast natin ay inisyo kaninang 8 p.m. So ito yung ating outlook within the next 48 hours. Asahan natin na habang papalapit ito sa Bagyong Tino, sa mga succeeding issuances natin ng storm surge warning, ay mas tataas pa yung possible storm surge forecast natin, especially dito sa inland area ng Visayas. So ito yung tinatawag nating 1 to 2 meters. So makikita natin dito sa diagram na ito, posibleng makaapekto yung mga, or in general, malaking bahagi ng Visayas, portions ng Mimaropa, as well as itong northern and eastern portions ng Mindanao, makakaranas tayo ng significant values ng storm surge heights. So asahan natin sa mga succeeding warnings, yung ating tropical cyclone bulletins, as well as yung ating storm surge warnings. Asahan po natin dahil papalapit nga yung system na ito, itong sama ng panahon na ito, ay posibleng mas tataas pa yung ating storm surge heights over these areas. Sa kalagayan naman ating karagatan, dahil sa papalapit na Bagyong Tino, kaninang alas 11 ng gabi ay nagtaas na rin tayo or nag-issue na rin tayo ng gale warning over portions of Eastern Visayas and Northeastern Mindanao. So as of 11 p.m., may gale warning na tayo nakataas dito sa Northern Samar, Eastern Samar, Southern Coast ng Samar, Eastern Coast ng Leyte, Eastern Coast ng Southern Leyte, Surigao del Norte, at Dinagat Islands, kabilang na ang Siargao at bukas Grande Islands.
Kaya over this area sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat, suspended po muna yung sea travel starting 11 p.m. dahil inaasahan natin itong maalong karagatan na dulot na papalapit na bagyo. So dahil papalapit nga rin po yung bagyo, no, asahan natin in the coming days or sa mga susunod na issuances natin ng gale warnings, mas rarami pa yung mga areas na magtataas tayo ng gale warning. Most probably, itong malaking bahagi na ng Southern Luzon, Visayas, northern portion ng Mindanao, sa mga susunod na issuances natin ng gale warning, kasama na po itong mga areas na ito. Dahil ngayon pa lamang, asahan na natin yung moderate to rough sea conditions dito sa ilang areas ng Visayas, Mindanao. Samantala, itong western section ng Luzon, makakaranas rin tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Maalong karagatan rin ang ating inaasahan. Dulot naman ng northeast monsoon o yung pagbugso ng amihan dito sa eastern section ng Luzon. Kaya throughout the country, makikita natin, no, ay asahan natin yung mga matataas na alon, kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan na maglalayag. So para naman sa gagawin natin, so paghanda para sa papalapit na bagyo, so una makinig po tayo ng balita at mag-monitor sa mga updates na ini-issue ng Pag-asa. So sa ngayon ay every 6 hours yung pag-issue natin ng tropical cyclone bulletins. So inasahan natin dahil papalapit yung bagyo, once na malapit ito sa ating kalupaan, mas dadalas na yung pag-issue natin ng tropical cyclone bulletins, magiging 3-hourly na yung ating issuance. So mantabay sa mga nilalabas nating tropical cyclone bulletins as well as yung ating mga localized advisories tulad ng mga heavy rainfall advisories, itong product na ito sinasabi kung malakas ba na pag-ulan ang ating inasahan within the next 3 hours sa ating mga lugar. Pangalawa, magkaroon po tayo ng plano para sa community at family level. So makipag-ugnayan po tayo sa ating mga lokal na pamahalaan. Sa ano bang dapat gawin kung ganito na yung kondisyon sa labas ng ating mga tahanan. And pang-apat, maghanda po tayo ng emergency kit o yung go bag para once na kailangan natin lumikas sa ating itinak ng evacuation center ay mabilis po yung ating paggalaw at yung response. So yung susunod na issuance ng ating tropical cyclone bulletin para sa bagyong ito ay mamayang alas 5 ng umaga. So para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, especially sa ating mga localized advisories, mga heavy rainfall warnings, mga rainfall advisories, as well as yung thunderstorm advisories, i-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palagi bisitahin ang aming official websites sa pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang gabi sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Nagulat.